Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Okay, eto na nga. Mag-uusap na tayo. Ano yung di alam nyo, eto Di alam nyo, yan dapat yung magiging bungad natin. Sino pa yun may humabol? Sabi ng isang vlogger na sabi may patong na daw sa ulo si Banat Bay. Di yung general nagsabi, Boss J. Sabi ng general, ready na daw sila sa people powers. Alam nyo, yan, nagulat ako dyan sa nabasa kong yan, pero kasi may nabalitaan po kasi ako na na nagsasabi na tatrabahuhin na daw yung mga DDS vlogger, lalo daw yung matataas ang views. Mabilis daw maka-impluwensya sa tao, kaya pag-uusapan natin yan, no? Alam nyo kagabi, siguro mga alas 12, mga ganung oras kagabi, may napuntahan akong vlogger. Kalimutan ko yung pangalan niya. Tapos ang topic niya about sa mga DDS vlogger na mga sikat na vlogger. So hindi naman ako kasama doon. Siguro sila Maharlika, sila Banat Bay or Banateros, no? Doon tinatopic niya doon kagabi na about sa mga vlogger na tatrabahuhin daw, pinapatrabaho daw, hindi paano ba sasabihin? Ni Tabo. Tabo na lang Mahirap na kasi. Ipapatrabaho daw. Di ko alam kung anong klase ipatrabaho, pero ipapatrabaho daw parang siguro di ko alam kung YouTube channel ba o mismong tao ba, ipapatumba na ba kami? Hindi ko alam. Basta yun ang pagpasok ko kagad. So pinakinggan ko ng maigi. Tapos yun nga, nabanggit doon yung mga DDS vlogger, no? Yan sila nagbanggit ng mga pangalan doon kagabi, sila Bisdak, sila Jojo, may sila Buster, tsaka yung yung mga tiga, lalo na sabi ko una, kung ipapano nila si Jojo, nasa ibang bansa si Jojo, si Sir Spencer nasa Hong Kong naman. So malabo, 'di ba? Ang kawawa dito yung mga taga Pilipinas, yung mga katulad ko na nandito sa Pilipinas. So yun yung mga nabasa ko ang mga narinig ko kagabi habang nag-edit ako kasi walang naka-live hindi ko naman na chinat hindi ko naman din na inaabangan ko kung magla-live sana si Banat Bay, magla-live din ako kagabi. Inabang-abangan ko na lang, hindi naman siya nag-live. So doon na lang ako nakinig. So yun nga yung mga Mamechi P, shoutout. So yun nga yung mga narinig ko doon, sinabi doon na parang papatrabaho daw. Hindi ko lang alam kung tao ba, kung mismong tao ba ang ipapatrabaho or yung mga YouTube channel. Hindi ko matandaan kasi kagabi alas 12 na habang nag-i-edit ako So parang ipapa-shutdown yung mga channel. Or ipapatumba daw yung mga DDS vlogger, yun yung mga Tapos ngayon, nagulat ako na may nag-chat dyan about kay Banat Bay na may patong sa ulo. Si Banat Bay, ano yan? Alam niyo, ito yung mahirap talaga dito, no? Hindi ka hindi ka pwedeng ng opinion mo. Hindi ka pwedeng magsalita ng, ang karapatan mo lang is bumoto, pero wala kang karapatan para magreklamo. Napaka-unfair dito sa Pilipinas, no? Oo. Bumoto ka. Ako, binoto ko si BBM Oo. Dahil nga kay BP Sara. Oo. Ang tanong, ang masama pala nito, sorry. Ang masama, bumoto ka pero hindi ka pwede magreklamo. Tsaka ito pa, bakit nasasaktan ba sila? Nasasaktan ba sila sa sinasabi ni Banat Bay, ng Banateros, ng DDS vlogger? Na bakit parang ipapatrabaho nila, ganun ba? Ipapatrabaho nila kami para manahimik kasi malaking
impluwensya daw ang mga vlogger ng Duterte na tawag dito na nakaka-impluwensya ng mga tao. Hindi ho ganun. No. Hindi naman porket vlogger hindi naman hindi naman dahil sa amin kaya naliliwanagan yung yung mga kaisipan ng mga tao. Nakikita rin naman nila mismo eh. Ulit-ulitin pa ba natin? Tingnan nyo naman yung ginagawa nyo, puro kayo West Philippine Sea. Ang dami ng gutom dito sa Pinas. Tapos isisisi nyo sa mga katulad naming mga vlogger na nai-impluwensya namin yung mga kapwa namin Pilipino para kamuhian ng gobyerno. Hindi sa totosin yung sinasabi naman namin dito, hindi naman to nagpo-provoke na para kainisan kayo ng tao. Sa halip nga po, yung mga sinasabi namin dito is parang advice lang ho yan sa inyo. Ang dapat sisihin nyo kung bakit lumalagapak yung mga ratings nyo, kinakamuhian kayo ng mga tao, ang sisihin nyo, yung mismong vlogger nyo. Oo, kasi yung tirada ng mga vlogger nyo is personal. Katulad lang nung may kabit daw si BP Sara, kabit niya si Jan Amores, 'di ba? O hindi ba pa may personal 'yon? Alam naman natin na si Vice President Sara Duterte ay may asawa at kasal po yan. Tapos iyaano nyo sa iyaano nyo na tawag dito na may kabit, may kesyo ganyan. Kami dito na may sinabi ba kami na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay may kabit? Pinersonal ba namin yung buhay niya? Hindi naman Nagre-request lang naman kami dito na sana masunahin ng ating Pangulo yung mas number one na pangangailangan ng bawat Pilipino kaysa dyan sa West Philippine Sea na yan. Bakit parang kayo? Anong nangyari sa inyo? Ba't parang natatakot po kayo? Nakikita ko parang natatakot kayo na parang mas pinapaniwalaan kami ng mga tao kaysa sa mga balita. Totoo naman talaga na mas kapanipaniwala pa yung mga sinasabi naming mga DDS vlogger tsaka banateros kaysa dyan sa mga kaysa dyan sa mga network na yan. Saan ba naman makakita? Halos mag-iisang buwan na puro West Philippine Sea ang binabalita. Wala nga kaming mapanood kung anong magandang naging resulta nung pag-travel ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa Tapos ngayon kami sisisihin nyo? Sisisihin nyo kami na binabalita namin fake news samantalang minsan buwabase din kami sa mga binabalita nyo. Maglalabas kayo ng balita about West Philippine Sea. So kung may mga nakikita kaming pagkakamali doon, itinatama lang namin, masama ba yun? Anong masama doon? Ang masama dyan, yung hindi nyo binabalita, yung mga magandang resulta ng mga ginagawa ng Pangulo, yun dapat na aksyonan nyo na sana na yung mga network na yan, yung mga vlogger ng matansuan na yung binabalita nila is yung magandang kinakalabasan o resulta ng mga travel ni Bongbong Marcos. Hindi yung ngayon tatakutin nyo kami na kesyo papatrabaho nyo kami, papashutdown yung mga channel namin. Para hindi namin ma-impluwensyahan yung mga tao. Hindi namin na-impluwensyahan yung mga tao dito. Anong tingin mo yun? Oy, for your information, kung sino ka mang hayop ka, ha? Pakinggan mo to. Anong tingin mo dyan sa mga viewers ng DDS? Tangina, mas dihamak na mga professional sa amin yan. Mas dihamak na matataas ang mga pinag-aralan sa amin ng mga yan. Tapos sasabihin nyo, ini-impluwensyahan namin sila? Bobo ba kayo? No. Ini-impluwensyahan namin. Una, may mga engineer dyan, may mga attorney, doktor. Sa tingin mo may impluwensyahan namin yung mga yan?
mas di hamak na triple, quadruple ang pagiging professional sa amin ng mga yan? Quadruple yung pinag-aralan sa amin ng mga yan. May impluwensya namin yan. Mag-isip-isip nga kayo. Wala kayo maisip, gat-gatin nyo to. Gago! Buisit ng mga to. Tapos ngayon, yun nga. Tapos ngayon, mababalitaan namin na parang ipapatrabaho nyo yung mga channel namin. Ano ba yun? Anong klaseng ano yan? Anong klaseng utak na meron kayo? Kung gusto nyo tangkiligin kayo ng tao, trabahuin nyo yung hinanaing nila. Hinanaing nila na ibaba yung presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas. O gusto nyo palang paboran kayo ng lahat ng Pilipino. Gusto nyong paboran kayo, gusto nyong kayo yung awag kayong batikusin, paboran nyo dapat yung hinanaing ng bawat Pilipino kung ano yung mga gusto nilang mangyari dito sa Pilipinas. Dahil kung hindi sa mga yan, hindi naman din kayo makakaupo kung nasaan pwesto kayo ngayon. Anong yan na yan Tapos ngayon kinakamuhian kayo. Malamang kakamuhian kayo. Ang usapan ng ang una sa pangako nyo pa lang, hindi pa nakakaupo. Si Bongbong Marcos ang pangako, yung about sa presyo ng bigas, sa pamasahe sa jeep, sa pagbaba ng sa presyo ng gasolina. O asan na yun? Puro nakikita namin travel. Tapos West Philippine Sea. Nagta-travel para sa West Philippine Sea. Anong mapapala namin sa West Philippine Sea? Kakain kami, magsasaing kami ng buhangin. Angat-ngatin namin yung Sierra Madre. Tapos ngayon magagalit kayo sa amin. Kayo mismo yung gumagawa para kamuhian kayo ng tao Kaya tigil-tigilan nyo mga ganyan style nyo Panglunukin ko kayo lahat Panglunukin ko kaya ito lahat mo. Buga ko to sa Mount Everest. Natin hindi maging yelo yung mga betlog nyo dun. Tapos ayun nga, eto nga po bali-balita nga po na eto ba lang, hindi naman totaling bali-balita. Nanaginip na naman ako Nanaginip na naman ako mga kabiyaya, mga ka-DDS about sa may mga tinatrabaho. Inom lang ako water, medyo nadodry yung aking lalamunan. Nanaginip ako. Hindi ko na lang pala daanin sa panaginip. Ay, ano ba talaga? Sige, daanin ko na sa panaginip. Para safe. Kung mapapansin nyo ngayon, yung mga vlogger na mga tansuan vlogger, ang pinupuntirya na naman ngayon ay si Senator Rapi Tulfo. Si Senator Rapi Tulfo naman po ang pinupuntirya ng mga tansu vlogger at ng mga galamay ni Tamba. Sa kadahilanan nga na mas dihamak na mas mataas pa ang ratings ni Senator Rapi Tulfo kesa kay Tamba. Napapansin ko lang kapag may mga politiko na nauungusan sila ng survey, ba't parang gusto nilang yung parang alam mo yun, katulad lang niya yung about dun sa issue ng sundalo, di ba matagal na yun? Pero bakit nabubuhay na naman ngayon? Eto po disclaimer hindi po ako panatiko ni Senator Rapi Tulfo. Pero kung alam ko naman na tama, Sir Buster, shoutout po. Alam ko naman na tama at wala namang ginagawa yung tao na masama, bakit ko babanatan, di ba? Hindi naman tayo katulad ng ibang vlogger dyan. Hindi naman kami ganun mga DDS vlogger. So ngayon, napapansin ko kasi, yung mga lumang issue about si Senator Rapi Tulfo, ayun po yung mga binablog or binubuhay ng mga tansu vlogger. Ayun yung mga binubuhay ng mga tansu vlogger
para bulagin na naman yung mga tao para kamuhian si Tulfo. No? May mga ano-ano nga, sabi-sabi na medyo, syempre, hindi sila umubra kahit anong pangbabatikos ng mga tansu vlogger kay BP Sara ay hindi sila umuubra. Hindi sila pinapansin. So ngayon, ang pinupuntirya nila ay si Tulfo naman. So okay, sa akin, wala mang problema yon. At least hindi nyo na binabanatan si BP Sara. Pero ang pinupunto ko dito, nakakapagtaka na bakit kung sino yung mga umaangat ng mga pangalan ng mga politiko, mga politician, wow. Siya yung binabanatan. Oo. Kaya ngayon, tapos ngayon sasabihin na naman nila porket dahil na naman sa aming mga vlogger. Oo, dahil na naman sa amin kasi tawag dito, pagkatinelong ko. Kaya buwababa ang ratings ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa amin. Kaya pinapatrabaho daw kami. Hindi ko lang ma-sure kung anong trabaho na sinasabi. Kung channel man o yung kami mismo. Pagkakaalam ko naman, dun sa may patong sa ulo, si Banat Bay, di ba dati nagsabi niyan si Banat Bay about dun sa mga threat na yan. Kaya ako nga dito may mga nagchat-chat sa akin na wag daw ako lalabas ng bahay. Baka daw bigla na lang akong bumulagta. Ako talaga, hindi talaga ako gala. Dito lang talaga ako sa bahay ko, dito lang ako dito lang ako kahit syempre sa gabi nag-i-edit, nagsumusuport sa mga kapwa ko vlogger na DDS. Yun lang ginagawa ko. Pag umaga naman tulog ako. Vampira ako Kaya nga tiga-kapis Oo. Minsan pag gabi, pag naboboring ako, nagjo-join ride ako nag-road trip ako sa mga bubong ng kapitbahay. Nagro-road trip ako sa bubong ng mga kapitbahay yan. Minsan doon ako sa mga sagingan. Tignan ko doon yung may Minsan kapag naboboring ako, yan, road trip ako sa mga bubong-bubong. Wala lang, medyo mainit sa umaga kaya kapag gabi, nagpapahangin-hangin ako. Sarap kaya lumipad-lipad pag gabi. Tapos may dala-dala pa ako sa Red Doors. Kung saan medyo may mga malinis-linis na bubong, doon ako tatambay. Pero hindi naman ako, wala lang, road trip lang sa bubong. Sarap kaya. Minsan, tawag dito, nag-squat ako doon. Anong tawag doon yung sa nakaganon, yung naka-straight yung katawan? Anong tawag doon? Yung nauso dati, road trip ba tawag? Road trip yun. Hindi niyo pa naranasan mag-road trip sa bubong? Hindi niyo pa naranasan? Sama kayo sa akin, mga bandang 3:00 ng madaling araw, dali. Road trip ko kayo sa bubong. Ilonggo ka pala, Jay. Opo, Ilonggo po kami. I'm proud to be Ilonggo. Gusto nyo ba sumama? Road trip ko kayo. Madali, 3:00. Sarap kaya, lamig. Ikot-ikot ka. Ikot ako dito sa Taguig. Minsan sa poste. Ganun. Kaso minsan sa poste, nakukuryente ako dun. Kaya gusto sa bubong-bubong na lang. Hindi, kasi ang purpose ko naman nun, pag nag-road trip ako sa mga bubong-bubong, tinitignan ko yung mga bubong na may mga butas-butas na. Tapos kinaumagahan, pupuntahan ko yung kukontratahin ko, gagawin ko yung bubong. Ma'am, ako na maglalagay ng bulkasilo, kaya pa-repair mo na yung bubong mo, siraan. Gugulat yung mayari, paano niya kaya nalaman butas-butas bubong namin? Di niya alam na kapag gabi, nandun ako nag-road trip. Sino gusto sumama? 3:00 ng madaling araw, road trip tayo. Game. Road trip tayo, 3:00 ng madaling araw, free.
Okay, basta ano hindi yung mga malulain Kasi minsan umaano ako, nagwa 1,000 feet ako. Oo, tapos biglang bulusok pa baba. Yung mga ano lang, yung mga kayang-kaya yung yung mataas yung sikmura. Liman. PBBM pinapaalalahanan ng mga excuse me. Ang mga Pilipino na maging disiplinado sa daan. Alam nyo, bago natin to simulan, ito seryoso na, hindi na ako magjo-joke Bago natin to simulan, sana naman bago po kontrolin or pagsabihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga driver or yung mga nagmamaneho sa ating mga kalsada na kailangan maging disiplinado, sana naman mas una nyo pong aksyonan na huwag masyadong pamihiyasain ng mga Pilipino na sandamak kung bumili ng kotse. Di ba sa ibang bansa may mga rules na kapag isa sa isang pamilya 3 or 2 lang ang kotse? Di ba merong ganun? Sana matupad dito yun sa bansa natin, no? Para iwas traffic na yan. Kasi minsan alas 3 ng madaling araw pag nag-road trip ako sa mga bubong-bubong, may mga traffic pa din sa Maynila Sabi ko, hindi na magbibiro Hindi, nakikita ko. Nakikita ko daming traffic lalo dun sa may EDSA Magallanes. Minsan nga sabi ko, kung hindi lang putol yung katawan ko, magta-traffic enforcer ako Inaawa ko minsan walang traffic enforcer pag madaling araw. Mga tulog na. Pero minsan traffic pa rin So ito po yung video, panoorin natin. Tama na nga yan, baka mamaya may issue na naman tayo. Hindi ka lang scammer, aswang ka pa. Hayop na yan Hindi ka lang scammer, aswang ka pa. Yun yung magiging thumbnail nila. Binigyan ko na kayo ng idea sa thumbnail nyo Baka magalit pa kayo sa akin. Ako na nagbigay ng idea. Ingatan mga laylay na bituka, Jay. Di minsan naglalagay naman akong plastic. Yung kulay itim. Kasi minsan yung mga balon-balunan ko na lalaglag sa daan Gago! Nalalaglag sa daan yung mga balon-balunan ko Minsan nagugulat ako pag yung kahit basa, wala naman nagkatay dito ng pero bakit parang amoy balon-balunan? Minsan nahanap ko yung balon-balunan ko, wala na pala Napupulutan na ng kapitbahay ko. Hey, Ma'am Trianak, shoutout po. Hindi naman totaling manananggal. Hindi sadyang pinuputol ko yung katawan ko para maiwan kasi pag hindi ko iniwan yung kalating katawan ko dito, di ako nakakabalik di ako agad nakakabalik. Maganda na yung putol para walang traffic sa ere. Kasi minsan kapag napapabilis yung lipad ko, nababangga ako sa mga sa mga wire ng poste. Kaya mas maganda yung putol para diretsuhan. Sumabit man, okay lang, di ba? Minsan nga, gusto kong bumili nung carpet. Carpet, para kapag pag lumilipad ako, hindi nagkakalaglagan yung bituka ko. Minsan nagugulat ako yung yung mga aso. Sabi ko, ba't kayo nagsusunuran sa akin yung mga aso? Kung lang po tayo nang inangat-ngat na yung bituka ko, nakalawlaw na sa daan. Nalalaglag yung iba. Pampers pwede rin. Ay, nga pala, yung pang-adult. Pampers. Yung pwede ko palang suotin yun. Para naman hindi masagwa tignan, Okay, para in case na makita ko kayo pag nag-around the world ako sa bubungan. Pag nag-road trip ako sa mga bubong, pag napuntahan ko kayo sa inyo,
sa mga bahay nyo, hindi nyo kayo masyadong masagwaan sa akin. Hindi nyo makita yung pututoy ko. No? Ano, tutuloy pa ba natin ito? Kukwento ko na lang yung pagiging-aswang ko. Oh, yun, masarap kaya. Kapag ang init kapag pag umaga, di pag gabi, malamig-lamig, talagang presko. Si Banat Bay nga, minsan kita ko, matutulog yan, labas pa yung puwet Banat Bay, nakikita ko yan, minsan. Lalo na si Boss Dada. Matutulog, naka-brief lang. Coach Oli, di ko makita masyadong makortina yung yung kwarto. Hindi ko makita si Coach Oli. Si Banat Bay, boreless pag natutulog. Pero in fairness, ang puti ng puwet ni Banat Bay, ha? Sa kuya ko, kay Boss Dada, medyo salungat Medyo maraming batik-batik sa maraming pikas-pikas Okay na, magta-topic na ako ha. Tama lang yung usapan sa usapan magiging aswang. Okay na, mami, gala-utot na kayo kakatawa dyan. Ay, Ma'am Tricia, shoutout. Akala mo hindi pahabol. Akala mo yung puwet ni Boss Dada, akala mo Dalmatian. Gago! Nakaraang linggo ay marami sa atin ang nagsemana Santa sa labas ng Metro Manila. At gaya ng inaasahan, matinding traffic para sa mga paalis at pabalik na bumungad sa marami. Kahit na to may sounds po. Pinakamatindi nating problema dito sa bansa. Nakakalungkot man ay isa na itong bahagi ng pamumuhay ng bawat Pilipino at What? Alam mo, Pangulong Bongbong Marcos, yung traffic, ilang taon na ho yan, no? Ilang taon na po yan natitiis ng mga Pilipino. Kaya kayang-kaya po yan. Pero yung gutom, ang hirap pong tiisin. Ba't kaya ganun, no? Mas inuuna nila yung mga walang kakwenta-kwenta. Yung mga ang problema nga dito, yung gutom gutom sa Pilipinas. Yung bigas, yung inaantay namin. Pero bakit napunta na naman kayo sa traffic? Makakain ba namin yan? Alam mo, napaka-basic ng problema dito sa traffic na to. Magbawas kayo ng mga sasakyan sa bawat pamilya dito sa Hindi porket mayaman, kung magkukotse ka ng 20, okay na. Gayahin nyo sa ibang bansa, sa isang pamilya, 3 kotse lang, pwede na. Tingnan mo, iwas yung traffic, di ba? Ang kailangan namin, ang inaabangan po namin sa inyo, Pangulong Bongbong Marcos, yung tungkol po sa bigas. Kung kailan nyo po ba maibababa? Yun po yung inaabangan ng taong bayan. Wala po pakialam diyan yung taong bayan diyan sa traffic. Sanay na po kami diyan. At sa tutusin lang po, napakadaling solusyonan po niyan. Ay nako po. Pangulo, minsan nagtataka na po talaga ako sa inyo. Tapos ngayon magagalit po yung mga bata nyo pag Mami Vilma shoutout. Pag Mami Rena Bayer shoutout. Kapag nasisita ho namin kayo, bigas po yung inaabangan po namin kung ano na po ba ang update po doon. Wala po kaming pakialam sa traffic na yan. Kaya ako nga minsan sa bubungan natatraffic ako pag nasasabit ako sa mga wire kaya medyo sanay na rin. Yung mga tao sanay na rin dyan. Ang daming problema ng Pinas. Ito na naman, ito na naman yung ang bagong Pilipino ay disiplinado sa kalye. Sumusunod sa batas trapiko. Lahat naman sumusunod sa batas trapiko. Kadalasan nga ang hindi sumusunod sa batas trapiko yung mga government employee. Yung may mga pulang
tawag dito, may mga pulang plaka. Yung tipong kapag nakapulang plaka ka, ang bilis mo magpaharurot. Dahil nga nakapulang plaka ka. Hindi natin mapagkaila na kanyag o notorious na sa buong mundo ang traffic dito sa Pilipinas. Yung mga sounds eh. Hindi kaya wait lang. Nagtataka po ako bakit may mga sounds po itong etong nilabas ng TV5. Hindi kaya baka ito yung sinasabi nilang tatrabahuin nila kami para ipa-shutdown yung channel. Napaisip ako bigla. May sounds ngayon wala naman sounds. Anak ng teteng naman. Ito wala yung sounds. Natin mapagkaila na kanyag o notorious na sa buong mundo ang traffic dito sa Pilipinas. May sounds yun. Sino naman yun? Anong connect nito sa yung concert ng Anong connect sa traffic? Na ang lumipas, sari-saring solusyon ang sinubukan, infrastruktura na ipatayo, mayroong matagumpay pero hindi naman masyado. Bagamat nakasanayan o nakakalakhan lanang, hindi tayo dapat tumigil sa paghahanap ng mga solusyon. Commuter ka man o pribadong sasakyan, tiyak akong makakapag-relate kayo sa usapang ito. Habang patuloy ang paggawa ng ating mga tulay, flyover, skyway, subway, train system, at iba pang mga infrastruktura para sa transportasyon. Patuloy naman ang pagdami ng populasyon natin at ang pagdami ng mga sasakyan. Congested ang Metro Manila. Kung kaya bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at syudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga development hindi naman namin kailangan yan at tulay na papunta sa mga lugar na yun ay patuloy natin pinapaganda pa. Pati na rin ang airport. Ang pagkalat at pagparami ng mga oportunidad sa labas ng Metro Maynila ay tiyak namang makakatulong sa lagay ng trapiko. Ngunit hindi ito agarang solusyon. Malalaking proyekto itong mga ito. Kaya naman, dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito. Dahil malaki talaga yung scale at kuminsan pa nga. Dahil puro kayo pag-aaral. Sinabi mismo ni Gadon na puro kayo pag-aaral. Lahat lang pag-aaralan. 2 years na po, nag-aaral pa rin po kayo. Wala pa rin po yung 20 pesos na bigas. Puro pag-aaral na lang. Walang-wala si Bongbong Marcos sa tatay niya, Alam nyo ba, kapag pinanood nyo yung pag binuklat nyo yung history, yung ni Senior ni Ferdinand Marcos Senior, yun ang isa sa mga, di ko lang alam kung may mga ganun na presidente noon pero isa si Ferdinand Marcos Senior na kapag nagsasalita sa media or kung saan man, hindi yan nagbabasa ng script. Pero dito, ito wala ewan ko. Nakakaabala pa doon sa mga traffic na yon. Kaya pagtiyagaan nyo lang. Pero pagka nabuo na yan, asahan ninyo, gaganda ang sitwasyon natin. Pero sasabihin naman ng iba, kahit naman lumabas ng Metro Manila, ay saklap pa rin ang traffic. Totoo rin naman yan. Ang mga lugar na hindi nakasabay ng infrastruktura sa pagdami ng populasyon sa kanilang lugar. Mga kaling kailangan pang palawakin, mga kaling butas-butas, mga lokal na batas trapikong hindi naman epektibo. Ayan, speaking of mga kalyeng kailangan palawakin. May point po kayo na mga kalyeng kailangan palawakin. Kadalasan po ang ginagawa nyo, kung sino, imbis na tanggalin nyo yung mga building na or mga tawag dito yung mga tindahan na nakahalos sasakupin na yung kalsada, ang tinatanggal nyo yung mga nagtitinda sa gilid.
Alam niyo, ano niyo, diyan ako urat na urat dun sa ano na yon, sa video yung napapanood natin sa Facebook. Papapanood niyo ba yung mga paninda ng mga tao na kinakarga sa ano, sa truck, no? Yung mga nagtitinda sa bangketa. Naman may point naman sila na illegal vendor, pero hindi sana bago nila hulihin yun, bigyan nila ng pwesto yung mga tao, 'di ba? Nangyayari, papaalisin niyo yung mga vendor, tapos yung mga mga tindahan ng mga businessman diyan, halos sakupin na yung kalsada. Dapat kung papaalisin niyo yung mga vendor sa mga gilid ng mga kalsada, ng mga maliliit na kalsada, unahin niyo muna yung mga businessman na halos sakupin na yung kalsada, yung ano, ng kanilang tindahan. Yun dapat iurong yun. Hindi yung mga nagtitinda sa gilid ng kalsada. Yung napapanood mo yun lalo sa ano. May point naman na bawal nga, pero sana naman bigyan muna nila ng ano, ng pwesto yung mga tao bago nila ulihin. Alam nyo, nangyari sa akin yan. Totoong buhay po, kasi yan po ang aming hanap buhay ng magulang ko, no, dito sa Taguig, magtinda po ng isda. Yun nga lang, dahil hindi nga po namin kayang magbayad ng pwesto, no? Hindi namin kaya magbayad ng pwesto, so ang tawag po sa amin is illegal vendor. So bali may isa po kaming dalawa or isa na batyang malaki at may tali po yun. Ayun, hinihila-hila ko po yun pag hinuhuli na kami. Illegal vendor din po kami dati. Ngayon, binigyan naman kami ng pwesto sa palengke, kaso nga lang sobrang mahal naman. Buray mo yung ilaw, minsan alam niyo yung pinagpwestuhan pa namin, may utang pa pala. Tapos sa amin sinisingil. Di lumabas na lang kami nila mama. Nagtinda na lang ulit kami sa gilid ng kalsada. Mag-illegal vendor na lang kami. Takbo-takbo pag may nanguhuli. Kaya yun, wala talaga dito sa Pilipinas. Only on the Philippines nga, ika nila. At yan ay posibleng maging sangkap sa traffic saan man bahagi. Posible na naman. Pero ang higit na kakulangan nating mga Pilipino sa daan ay ang disiplina. Akala ko sasabihin na ni Pangulong Bongbong Marcos, higit na kulang sa atin ng mga Pilipino ay yung pagkain at yung pagbaba ng presyo. Hindi, sa daanan pa rin. Ba't kaya ganun to yung Pangulo? Hindi nakakatampo ka, Pangulong Bongbong Marcos. Sir, there's TV shoutout. Nakakatampo ka, alam mo kung bakit. Kasi hanggang ngayon binoto ka namin. Sa totoo lang. Pero hanggang ngayon, no, wala kami napapala doon sa boto na binigay namin sa'yo. Ang masama pa nito, no, katulad nung sinabi ko dati, na ang magpapatubad ng pagbaba ng presyo ng bilihin dito sa Pinas ay si BP Sara pa. Baka nga hindi talaga magawa ni ano yan. Kasi ultimo yung mga tansu vlogger, sinasabi nila na mag-move on na daw tayo sa 20 pesos na bigas. Wala naman daw talagang ganun. So ibig sabihin, sila mismo, pinatunayan nila na itong Pangulo nila ay sinungaling. Diba? Panoorin nyo kay Maring Janet. Hindi pa, sa video ko na lang, wag na lang pala kayo manood doon. Meron akong video dyan, ewan ko lang kung anong title nun. Sinabi niya doon na, itatapal nyo sa amin, 20 pesos na bigas, asan na? Mag-move on na kayo. Sabi niya, wala nang ganun. Huwag na kayong umasa. So, ibig sabihin, hindi na talaga tayo aasa, no? Kasi nga, budol. Parang 2 taon na, naantay na namin yan. Sige, ganito na lang. Kung halimbawang lumuwag ang kalsada natin, mabawasan ang traffic dito sa Pilipinas, mababawasan kaya yung mga nagugutom natin ng mga kababayan? Hindi, tanong lang naman. Ano kayang epekto ng pagbawas ng trapiko sa Pilipinas sa pagbawas ng kagutuman ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas? Ano kayang connect nun?
Dito, nagtatanong lang naman po ako, no? Wala naman sigurong masama na magtanong. Kung may connected po ba yung trapiko na yan, halimbawa mabawasan yung trapiko na yan, ano po kaya ang magiging dulot niyan para sa mga kababayan natin na mga nagugutuman? Kasi ako, hindi ko naman talaga masyadong pilyang yung traffic na yan. Una-una, wala akong motor. Paano ko mapipilyan? Hindi naman ako naglalabas dito. Kasi baka ipatumba rin ako. No. Pangalawa at pangatlo kong dahilan, hindi naman ako nagra-rides kasi panggabi ang rides ko. Sa bubong ako dumadaan eh. Gago! Ha? Hindi ko nararamdaman yung traffic na yan kasi nga sa bubong ako road trip. Diba? May ma'am simple raw shoutout po. No? So ano magiging niyan? Ano magiging connect niyan sa kahirapan dito sa Pilipinas? Bakit yan ang inuuna nyo? Bakit po? Tanong lang po, bakit? In English, why? Sa Bisaya, bakit? Ano bang bakit sana sa Bisaya? Limutan ko. Sa Ilonggo, kaya mo na. Nga. Pag sa Bisaya, okay. Sa Ilocano, Pukininam. Sorry. Unsa. Yun, unsa man, dong. Unsa. Ambot. Sa Ilocano, apay. Okay. Ngano, in Bisaya, okay. Unsa, what? Wapakel shoutout. Ngano. Apay, Ilocano, apay. Halimbawa, tinanong ka, President Bongbong Marcos, ano po ba magiging solusyon nyo para sa kahirapan ng Pilipinas? Sasabihin ni, apay. Bakit? Nga Ilonggo. Hindi ko na matandaan eh. Alam niyo ako, si Papa, yun, talagang matatas mag-Ilonggo yun. Pati salita, pati pag-intindi ako, hindi ko na masyadong, sa Hapon, ano yung bakit? Ochigaray? Ichigaray ba sa Hapon? Umars. Anong Umars? Itong presidente natin, lakas din mag-trip no? Pinangako niya about sa kahirapan ng Pilipinas, pero ang iniintindi, trapiko. Tapos sinabi niya pa dito na, hindi naman po ito madali na para solusyonan. Ang dami naman kasi pwedeng dyan, bakit yan pa yung trapiko? Ano mapapala namin dyan? Hindi naman lahat ng tao may motor, may sasakyan. Hindi naman lahat ng mga Pilipino may motor, may sasakyan eh. Ano mapapala namin dyan? Gusto namin yung kahit man lang sana bumaba ng 5 piso ang per kilo ng bigas, sapat na sana sa amin yun. Diba? Malaking halaga na yun, 5 piso ang binawas. Halimbawa, 75, maging 70, mahal pa rin, no? Dapat susunod tayo sa traffic rules para tayong mauubusan lagi ng kalye. May bago mang kalye, kung luma pa rin ang ugali pa rin natin, wala rin. Ang pagbibigayan sa daan ay kailangan pa natin President Bongbong Marcos, siguro sa mga empleyado mo yan sabihin. Sa mga empleyado mo yan sabihin, ha? Empleyado ng gobyerno, kasi kadalasan sila yung mga siga sa daan eh. Na totoo lang, marami akong na-encounter na mga tawag dito, yung mga empleyado ng gobyerno, grabe yan sa daanan. Alam mo, sila na yung nagmamay-ari ng daan.